Sa isang liblib na baryo sa puso ng Panay, naninirahan si Mang Saldo, isang albularyong kilalang matapang ngunit mapagkumbaba. Maraming taon na niyang ginagamot ang mga may karamdaman at tinutulungan ang mga kapitbahay laban sa mga halimaw na gumagala tuwing gabi. Subalit ang isang matinding lihim ang nagdala sa kanya ng kamatayan, ang kristal na kinuha niya mula sa isang pugat ng mga aswang. Ang kristal na ito ay sagrado sa mga nilalang ng dilim, isang bagay na nagdadala ng kanilang kapangyarihan. Hindi alam ni Mang Saldo na sa pagkuha niya nito ay magdadala siya ng isang sumpa, hindi lamang sa kanyang sarili kundi pati sa kanyang pamilya. Isang gabi, habang maliwanag ang buwan, sinalakay si Mang Saldo ng mga aswang. Hindi nila ito binigyan ng awa. Siya'y pinaslang sa harap mismo ng kanyang anak na si Madong, isang binatilyong 25 taon gulang. Sa kanyang paghihingalo, iniabot ni Mang Saldo kay Madong ang kristal at ibinili ng mga huling salita. "Gamitin mo ito, anak. Panahon na para ipagtanggol ang ating angkan." Ang bahay ng pamilya ni Mang Saldo ay nabalot ng katahimikan at takot. Ang mga kapitbahay ay takot lumapit, natatakot na baka bumalik ang mga aswang. Si Madong, sa kabila ng kanyang kalungkutan, ay nakaramdam ng pag-aalab ng galit. "Hindi ko hayaang walang mangyari sa pagkamatay ni tatay," bulong niya sa sarili habang nakatingin sa kristal na iniwan ng kanyang ama. Ang kristal ay malamig sa kanyang palad, ngunit tila ito'y may sariling liwanag. Sa mga sumunod na gabi, pinag-aralan ni Madong ang lahat ng itinuro ng kanyang ama tungkol sa paggamit ng anting-anting, orasyon at dasal laban sa mga nilalang ng dilim. Ngunit sa isang pagkakataon, nagpakita sa kanya ang espiritu ni Mang Saldo sa kanyang panaginip. "Anak, huwag kang magpadalos-dalos. Ang kristal na hawak mo ay hindi lamang proteksyon. Ito ang susi upang mahanap mo ang pugad ng mga aswang. Ngunit mag-ingat ka, malakas ang kanilang lahi at hindi ka nila bibigyan ng pagkakataong mabuhay." Nagising si Madong na basang-basa sa pawis, ngunit determinado. Hindi na siya ang takot na binatilyo na nakakita ng karumaldumal sa kamatayan ng kanyang ama. Siya na ngayon ay isang mandiring manghandang lumaban. Pagsapit ng gabi, dinala ni Madong ang kristal sa kagubatan na malapit sa kanilang baryo. Ayon sa sabi-sabi, dito raw nagtatago ang mga aswang. Sa bawat takbang niya, nararamdaman niya ang bigat ng takot, ngunit pinilit niyang ipagpatuloy ang paghahanap. Habang hawak ng kristal, bigla itong nagniningning at naglalabas ng liwanag na tila nagtuturo ng direksyon. Sumunod si Madong sa liwanag na nagdadala sa kanya sa isang abandonadong kubo. Nang buksan niya ang pinto, bumungad sa kanya ang isang nilalang na nakaluhod at tila nagdarasal. Isang matandang babae ang tumingin sa kanya, ngunit nang makita ang kristal, bigla itong nagbagong anyo. Ang balat nito'y nagiging maitim at ang mga mata ay namumula. Ang unang enkwentro ni Madong sa isang aswang ay naging marahas. Ginamit niya ang orasyon na itinuro ng kanyang ama upang ipagtanggol ang sarili. Ngunit sa kalagitnaan ng laban, napansin niya ang kristal ay naglalabas ng kakaibang enerhiya na tila humihigop sa lakas ng aswang. Sa huli, nagtagumpay si Madong, ngunit alam niyang ito pa lamang ang simula. Matapos ang laban, mas lalong lumakas ang liwanag ng kristal. Sa tulong ng mga kakaibang anino at liwanag na lumalabas dito, dinala siya nito sa isang kuweba sa gitna ng kagubatan. Alam niyang dito nagkukuta ang mga aswang. Pagpasok niya, naramdaman niya ang malamig na hangin at ang halimuyak ng nabubulok na laman. Nakakita siya ng mga kakaibang ukit sa mga dingding ng kuweba, mga simbolo ng kapangyarihan ng mga aswang. Sa pinakamalalim na bahagi ng kuweba, nakita niya ang isang altar at doon nakaupo ang pinuno ng mga aswang, isang matangkad na nilalang na puno ng pilas at sugat ang katawan.
Anak ni Saldo, matagal ka naming hinihintay. Ngayon, dumating ka na upang sumunod sa yapak ng iyong ama, sabi ng pinuno habang nakangisi. Ngunit hindi natakot si Madong. Hawak ang kristal, sumigaw siya ng isang dasal na nagpatindig sa kanyang lakas. Alam niyang wala nang atrasan ito. Simula na ng kanyang paghihiganti. Si Madong ay nasa harap ng altar kung saan nakaupo ang pinuno ng mga aswang. Ang paligid ay tahimik maliban sa mabibigat na hininga ng halimaw na nakamasid sa kanya. Ang kristal sa kamay ni Madong ay tila nabubuhay. Ang liwanag nito ay nagbabaga sa kadiliman ng kuweba. Ang tapang mo, binata, ani ng pinuno habang tumayo mula sa trono ng mga bungo. Subalit hindi mo alam ang kapangyarihan ng bagay na hawak mo. Ang kristal na yan ay hindi para sa tao. Isa itong sumpa na magdadala ng pagkawasak sa sinumang hindi karapat-dapat. Ngunit hindi natinag si Madong. Ang mga alaala ng pagkamatay ng kanyang ama ay nag-alab sa kanyang puso. Hindi ako natatakot sa iyo. Ang kristal na ito ang magtatapos sa inyong kasamaan, sigaw niya. Biglang nagbago ang anyo ng pinuno ng mga aswang. Ang balat nito ay naging tulad ng bakal. Ang mga kukoy tumubo ng mahaba at matalas. Sa isang iglap, sumugod ito kay Madong, naglalaway at handang lapain siya. Ginamit ni Madong ang mga dasal at orasyon na itinuro ng kanyang ama. Ang kanyang mga salita ay tila espada na tumatama sa nilalang. Ngunit malakas ang pinuno at sa bawat atake nito, lumalalim ang sugat ni Madong. Dumudugo na ang kanyang braso, ngunit hindi siya bumitaw sa kanyang laban. Habang patuloy ang bakbakan, napansin ni Madong na parang tumutugon ng kristal sa kanyang damdamin. Sa kalagitnaan ng laban, inilagay niya ang kanyang buong tiwala sa kapangyarihan ng kristal. Isang makapangyarihang liwanag ang nagmula dito na nagpadapa sa pinuno. Hindi ito maaaring mangyari, sigaw ng halimaw habang unti-unti itong nauupos na parang abo. Ngunit bago ito tuluyang maglaho, naglabas ito ng isang sigaw na tila tumatawag sa kanyang mga kasamahan. Nang tuluyang maglaho ang pinuno, naramdaman ni Madong ang pagyanig ng lupa. Mula sa malalayong bahagi ng kuweba, narinig niya ang mga yabag ng iba pang mga aswang na papalapit. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Sa tulong ng liwanag ng kristal, nahanap ni Madong ang isang lagusan palabas ng kuweba. Ngunit bago siya makalayo, isang pangkat ng 3 aswang ang humarang sa kanyang daraanan. Ang kanilang anyo ay mas makahindik-hindik kaysa sa una niyang nakita. Malalaking pakpak, matatalim na ngipin at naglalagablab na mga mata. Hindi siya nagdalawang isip. Sa isang mabilis na galaw, ginamit niya ang mga orasyon upang gawing armas ang liwanag ng kristal. Ang liwanag ay nagmistulang kutsilyo, tumatama at pumapatay sa bawat halimaw na lumalapit. Subalit, sa bawat galaw niya, nararamdaman niya ang pagkapagod. Matapos ang matinding sagupaan, nakatakas si Madong mula sa kuweba, ngunit alam niyang hindi siya ligtas. Alam na ng buong lahi ng mga aswang ang tungkol sa kanya at tiyak na hindi sila titigil hanggat hindi nila naibabalik ang kristal. Pagbalik ni Madong sa kanyang baryo, sinalubong siya ng katahimikan. Walang sino man ang naglalakas loob lumapit sa kanya dahil sa mga sugat na dala niya at sa kakaibang liwanag ng kristal. Pumunta siya sa altar ng kanilang bahay kung saan naroroon ang mga gamit ng kanyang ama. Doon, nanalangin siya at humingi ng patnubay. Biglang lumitaw muli ang espiritu ni Mang Saldo. Anak, nagawa mong talunin ng pinuno. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Ang mga aswang ay hindi sumusuko. Isa lang ang paraan upang tapusin ang sumpa ng kristal. Hanapin mo ang pinagmulan nito at sirain ang anting-anting na lahi nila. Nasaan ang pinagmulan, itay? Tanong ni Madong. Sa bundok ng Kanlaon. Sa ilalim ng mga kuweba ng bulkan, naroon ang puso ng kanilang kapangyarihan.
Ngunit mag-ingat ka anak, ang daan papunta roon ay puno ng panganib. Bagamat pagod, determinado si Madong. Alam niyang ito na ang simula ng mas malaking laban. Ang pagtuklas ng pinagmulan ng kristal at ang paglipol sa buong lahi ng mga aswang. Sa sumunod na mga araw, nagtipon si Madong ng lakas. Pinag-aralan niya ang mga natitirang orasyon mula sa mga kagamitan ng kanyang ama. Binuksan niya ang mga lumang tala ni Mang Saldo na naglalaman ng mga lihim na ritual at pananggalaban sa mas makapangyarihang halimaw. Habang nagbabalak ng plano, isang matandang babae ang dumating sa kanilang bahay. Siya si Lola Rosa, isang matandang manggagamot mula sa kalapit na baryo. "Madong," wika niya, "alam kong hawak mo ang kristal. Narito ako upang tumulong. Matagal ko nang nalalaman ang sumpa ng bagay na yan at alam kong ikaw na ang napili upang tapusin ang kasamaan." Nagbigay si Lola Rosa ng mahalagang gamit kay Madong. Mga langis, anting-anting at isang mapa patungo sa bundok ng Kanlaon. Ipiniliwanag niya na ang kristal ay hindi lamang isang susi, kundi isa ring makapangyarihang sandata na nagmumula sa puso ng bulkan. Ang sumpa nito ay maaalis lamang kung masisira ang altar kung saan ito unang nilikha. Naglakbay si Madong sa ilalim ng madilim na langit kasabay ng ingay ng kulog at ihip ng hangin. Sa kanyang paglalakad, napansin niyang parang ginagabayan siya ng kristal. Sa bawat liwanag na inilalabas nito, natutuklasan niya ang tamang daan. Ngunit hindi madali ang daang itinatahak niya. Sa isang bahagi ng kagubatan, bigla siyang napalibutan ng mga anino. Ito'y mga gabunan, mas malalakas na nilalang na mas makapangyarihan kaysa sa karaniwang aswang. Ang kanilang mga anyo'y tulad ng mga higanting uwak na may matatalim na kuko. Bago pa man siya lusubin, inilabas ni Madong ang kristal at sinimulan ang dasal na iniwan ng kanyang ama. Ang liwanag ng kristal ay nagmistulang isang kanyon na nagwasak sa mga gabunan. Subalit sa bawat labang kanyang pinagtatagumpayan, nararamdaman niya ang kristal ay unti-unting sumisipsip sa kanyang lakas. Nang makarating si Madong sa paanan ng bundok, sinalubong siya ng isang kakaibang katahimikan. Ang hangin ay mabigat at ang paligid ay balot ng makapal na ulap. Napansin niyang tila nagiging mas mainit ang kristal habang papalapit siya sa kinakaroonan ng altar. Sa loob ng isang kuweba, malapit sa tuktok, nakita niyang altar na binabanggit ni Lola Rosa. Ito ay gawa sa itim na bato at napapalibutan ng mga ukit ng mga sinaunang simbolo. Subalit bago pa man niya mawasak ito, lumabas mula sa kadiliman ang isang higanting nilalang. Ito ang dakilang gabunan, ang tagapagbantay ng altar. Ang itsura nito ay nakakapanghilakbot, higit na mas malaki kaysa sa alinmang halimaw na hinarap niya. Ang mga pakpak nito ay kay lapad at ang mga matay kumikislap sa pula. "Wala kang karapatang lapastangasan ng aming sagradong altar," sigaw nito habang umaalingaw nga ang boses sa buong kuweba. Si Madong ay hindi natinag. Hawak ang kristal. Tumindig siya at sinimulan ng dasal na pinakamakapangyarihan sa lahat ng itinuro ng kanyang ama. Sa bawat bigkas niya ng orasyon, lumalabas ang liwanag mula sa kristal, naglalaban sa kapangyarihan ng halimaw. Ngunit hindi sapat ang liwanag lamang. Kinakailangan ni Madong gamitin ang sariling dugo upang palakasin ang anting-anting. Binuksan niya ang kanyang palad at pinadugo ito sa ibabaw ng kristal. Sa sandaling iyon, ang kristal ay nagliwanag ng napakalakas at ang altar ay nagsimulang magkalamat. Habang nakikipaglaban sa dakilang gabunan, naramdaman ni Madong ang kakaibang lakas mula sa kristal. Tumutulong ito sa kanya, ngunit kapalit nito ay unti-unting nauubos ang kanyang enerhiya. Sa huling sandali, ginamit niya ang buong lakas ng kristal
upang buuin ang isang napakalakas na liwanag na tumama sa halimaw at altar. Ang kuweba ay yumanig at ang altar ay tuluyang nawasak. Isang malakas na sigaw mula sa dakilang gabunan ang umalingaw-ngaw habang ito'y naglaho sa hangin. Si Madong ay napaluhod, halos maubusan ng lakas. Ang kristal ay unti-unting nawalan ng liwanag at alam niyang tapos na ang sumpa. Sa kabila ng kanyang sugat at pagod, nakaramdam siya ng katahimikan sa kanyang puso. Sa kanyang pagbabalik sa baryo, sinalubong siya ng mga tao na muling nagkaroon ng pag-asa. Ang sumpa ng mga aswang ay natapos at si Madong ay kinilalang bagong tagapagmana ng lakas at tapang ng kanyang ama. Sa paglipas ng mga araw, ang baryo ay muling nagkaroon ng sigla. Ang takot na dati bumalot sa bawat bahay ay napalitan ng pag-asa. Si Madong, bagamat sugatan at pagod, ay nagpatuloy sa pag-aalaga ng mga tao, tulad ng ginawa ng kanyang ama. Subalit sa kabila ng tagumpay, nararamdaman ni Madong na hindi pa tapos ang laban. Ang kristal na hawak niya ay unti-unting nagbabago. Wala na itong liwanag, ngunit may nararamdaman siyang kakaibang enerhiya dito. Isang misteryosong persa na tila naghihintay ng panibagong layunin. Isang gabi, habang nag-iisa sa altar ng kanilang bahay, narinig niya ang isang pamilyar na boses, ang espiritu ng kanyang ama. Madong, nagawa mong talunin ang mga aswang at sirain ang altar, ngunit hindi iyon ang katapusan. Ang kristal na hawak mo ay may mas malalim pang lihim. Hindi ito galing lamang sa kanlaon. Ito'y bahagi ng isang sinaunang kasunduan sa pagitan ng mga tao at nilalang ng dilim. Hindi mo sisiyasatin ang pinagmulan nito. Maaaring bumalik ang sumpa. Kinabukasan, dumating si Lola Rosa na may dalang balita. Madong, may mga kwento mula sa iba't ibang baryo. Ang mga aswang ay tila nawawala. Ngunit may mga bagong halimaw na lumilitaw. Mga kakaibang nilalang na hindi pa natin nakikita noon. Sinasabing may kinalaman ito sa kristal na hawak mo. Dahil sa balitang ito, napagdesisyonan ni Madong na hanapin ang pinagmulan ng kristal. Sinundan niya ang mga tala at alamat na iniwan ng kanyang ama. Ayon dito, ang kristal ay galing sa isang lugar na tinatawag na balon ng dilim. Isang lugar na sinasabing tagpuan ng mga sinaunang nilalang at tao. Ang balon ay nasa isang lugar sa Mindanao, malayo sa kanilang baryo. Bagamat delikado, alam ni Madong na ito ang dapat niyang gawin upang tuluyang matigil ang sumpa. Bago umalis, pinaghandaan ni Madong ang lahat. Nagdala siya ng mga anting-anting, orasyon at mga langis na magagamit laban sa malalakas na nilalang. Si Lola Rosa ay sumama sa kanya upang magsilbing gabay sa kanyang paglalakbay. Habang naglalakbay, marami silang nasalubong ng mga pagsubok. Dumaan sila sa mga kagubatan na puno ng mga engkanto, ilog na bantay ng mga lamang lupa, at mga lugar na tinutuluyan ng mga duwende at tikbalang. Sa bawat laban, napansin ni Madong na parang muling nabubuhay ang kristal. Sa bawat tagumpay, nagiging mas maliwanag ito. Ngunit kasabay nito ay naramdaman niya ang unti-unting pagsipsip nito sa kanyang lakas. Nang malapit na sila sa balon ng dilim, isang misteryosong anino ang nagpakita sa kanila. Ito ang tagapagbantay ng balon, isang nilalang na may anyo ng tao, ngunit may balat na parang bato ng mga mata na tila apoy. Kung nais mong ipasok ang kristal sa balon, kailangan mong harapin ang mga bantay nito. Ngunit mag-ingat ka, binata, sapagkat ang kristal ay may sariling kalooban. Kapag hindi mo ito nakontrol, baka ikaw ang maging susunod na tagapagdalas ng sumpa. Babala ng nilalang. Sa wakas, narating ni Madong at Lola Rosa ang balon ng dilim. Nakatayo ito sa gitna ng isang desyertong lugar
napapalibutan ng mga patay na puno at makapal na ulap. Ang balon ay hindi pangkaraniwan. Ito ay napakalaki at ang paligid nito ay puno ng mga ukit ng mga sinaunang simbolo na nagkwikwento ng kasunduan sa pagitan ng mga tao at nilalang ng dilim. Habang palapit sila, nagsimulang magningning muli ang kristal na hawak ni Madong, ngunit ang liwanag nito ay hindi na malamlam tulad noon. Ngayon, ito'y tila may sarili ng kalooban, pilit na humihila kay Madong patungo sa balon. "Madong, mag-iingat ka! Ang lugar na ito ay puno ng kapangyarihan. Ang kristal ay maaaring may plano laban sa iyo," sabi ni Lola Rosa. Subalit bago pa man nila mapag-aralan ang susunod na hakbang, biglang naglabasan ang mga bantay ng balon. Ang mga ito ay mga nilalang na hindi tao, malalaki, may balat na parang nilulumot na bato at may mga matang nagliliyab sa pula. Isa-isa silang lumapit kay Madong, humahakbang na tila ang lupa yumayanig sa bawat galaw. Ang unang bantay ay sumugod kay Madong gamit ang malalaking kamay nito na parang mga sandata. Tinapik ni Madong ang kanyang bulsa kung saan naroon ang kanyang mga anting-anting. Inilabas niya ang isang maliit na botilya ng langis at isinaboy ito sa hangin habang sinasambit ang isang makapangyarihang orasyon. Ang langis ay nagmistulang apoy na bumalot sa nilalang. Ang sigaw nito ay umaalingaw-ngaw sa buong lugar, ngunit hindi ito tuluyang napigilan. Sinubukan nitong labanan ang epekto ng dasal ni Madong, ngunit ang lakas ng kristal ay nagtulak sa nilalang na matumba. Ang pangalawang bantay ay mas mabilis. Ito'y tila isang nilalang na may pakpak. Lumilipad at sinasalakay si Madong mula sa itaas. Bago pa man ito makalapit, inilabas ni Lola Rosa ang kanyang sariling amulet. Sumambit siya ng matinding dasal at biglang nagkaroon ng matalim na liwanag sa paligid na pumigil sa halimaw. Habang ito'y napahinto, ginamit ni Madong ang kanyang kutsilyo na basang-basa ng langis upang tamaan ang nilalang. Ang huling bantay, ang pinakamalakas, isa itong higanting nilalang na tila pinagsamang bato at bakal. Ang bawat hampas nito sa lupa ay parang lindol. Si Madong ay nagmamadaling nag-orasyon, ngunit tila hindi tumatalab ang kanyang dasal sa halimaw. Habang iniisip niya ang susunod na gagawin, biglang naglabas ng kakaibang enerhiya ang kristal. Ang liwanag nito ay nagmistulang anino at mula rito, isang anyo ng isang lalaki ang lumitaw, si Mang Saldo. "Madong, gamitin mo ang huling dasal. Ialay mo ang sarili mo sa liwanag ng kristal. Ito ang tanging paraan upang matalo ang halimaw na ito," sabi ng espiritu ng kanyang amo. Bagamat nag-aalangan, sumunod si Madong. Inilapit niya ang kristal sa kanyang dibdib at sinambit ang huling dasal na itinuro ng kanyang ama. Biglang nagkaroon ng napakalaking liwanag na sumabog sa paligid. Ang huling bantay ay naglaho na parang usok, ngunit kasabay nito'y naramdaman ni Madong ang matinding sakit sa kanyang katawan. Nang maalis na ang bantay, nakalapit si Madong sa balon. Sa kabila ng sakit, itinapon niya ang kristal sa loob nito. Kasabay ng isang huling orasyon, ang balon ay naglabas ng kakabinging sigaw at ang lupa ay nagsimulang umuga. Ang madilim na ulap sa paligid ay nawala at ang paligid ay muling nagkaroon ng liwanag. Ngunit kasabay nito, naramdaman ni Madong ang isang kakaibang pagbabago sa kanyang katawan. Ang kapangyarihan ng kristal ay tila pumasok sa kanya. Nag-iwan ng tatak sa kanyang dibdib. "Madong, buhay ka pa ba?" tanong ni Lola Rosa na ngayon ay nagmamadaling lumapit sa kanya. "Lola, tapos na ang sumpa," sagot ni Madong. Ngunit alam niyang may naiwan pang bahagi ng kristal sa kanya. Alam niyang habang buhay niyang dadalhin ang kapangyarihan nito. Bumalik si Madong sa kanilang baryo na parang ibang tao. Pagamat natapos na ang sumpa ng kristal at nawasak na ang balon ng dilim, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang tatak sa kanyang dibdib ay nagpapaalala sa kanya na siya na ngayon ang tagapagbantay ng balanse
sa pagitan ng tao at ng mga nilalang ng dilim. Sa tuwing magdidilim, ang kalangitan at may naririnig na balita ng mga halimaw, si Madong ay palaging handang lumaban hindi lamang bilang anak ng isang albularyo, kundi bilang isang bagong bayani ng kanilang bayan. Pagkalipas ng ilang linggo, habang bumabalik ang normal na takbo ng buhay sa baryo, isang kakaibang balita ang dumating kay Madong. Isang kalapit na bayan, maraming tao ang nagkakasakit at nawawala sa gitna ng gabi. Ang mga katawang natatagpuan ay tuyot na parang naubusan ng dugo. Madong, tila hindi pa tapos ang sumpa. Ang balon ay nawasak, ngunit ang mga nilalang na nakatakas mula rito ay nasa paligid pa rin. Ngayon, ikaw ang may tungkuling hanapin ito at tapusin sila. Sa kabila ng kanyang pagod, tumindig si Madong. Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Ngunit alam niya ang kanyang kapalarang ito ay hindi niya matatakasan. Pinaghandaan niya ang paglalakbay. Bitbit niya ang natitirang mga kagamitan ng kanyang ama. Ang mga orasyon mula kay Lola Rosa at ang kanyang bagong tatak na tila nagbibigay sa kanya ng kakaibang lakas. Sa pagdating niya sa kalapit na bayan, sinalubong si Madong ng madilim na katahimikan. Ang mga bahay ay nakasarado at ang mga tao ay nagkukulong sa loob. Ang tanging tunog ay ang pag-awit ng mga kuliglig at ang ihip na malamig na hangin. Napag-alaman niya mula sa mga residente na ang mga biktima ay palaging nawawala malapit sa isang abandonadong simbahan sa dulong bahagi ng bayan. Ang simbahan na ito ay sinasabing tinitirhan ng mga engkanto at halimaw mula pa noong una. Habang tinutungo ni Madong ang simbahan, naramdaman niyang lumalakas ang init mula sa kanyang tatak. Ang simbolo sa kanyang dibdib ay nagliwanag na parang isang babala. Alam niyang malapit na ang panganib. Pagdating niya sa lugar, nakita niya ang mga bakas ng paa na tila nagmumula sa loob ng simbahan. Sa bawat takbang, naririnig niya ang mahinang busis na tumatawag sa kanya. Madong, anak ng albularyo, dumating ka rin. Sa loob ng simbahan, sumalubong kay Madong ang isang nilalang na hindi niya pa kailanman nakita. Ito ay isang manananggal, ngunit hindi tulad ng karaniwang kwento. Ang manananggal na ito ay tila mas makapangyarihan. Ang mga pakpak nito ay parang balote at ang mga mata nito ay nagliliyab sa pula. Dinala mo ang kapangyarihan ng balon. Ang tatak na nasa iyo ay ang susi upang buksan muli ang pintuan ng dilim. Huwag kang magpumilit, Madong. Sumali ka na sa amin at bibigyan kita ng walang hanggang lakas, sabi ng nilalang. Ngunit hindi natinag si Madong. Ang tatak na ito ay hindi para sa kasamaan. Ito'y gagamitin upang tapusin ang inyong lahi. Sigaw niya habang inilabas ang kanyang anting-anting at binigkas ang isang makapangyarihang dasal. Ang labanan ay naganap sa loob ng simbahan. Ang mga dasal ni Madong ay nagmistulang liwanag na tumama sa nilalang. Ngunit mabilis itong nakabawi. Gamit ang kanyang pakpak, nagpaulan ito ng matatalas na balahibo na halos tumama kay Madong. Sa bawat galaw ng nilalang, ang buong simbahan ay yumayanig. Sa kalagitnaan ng laban, naramdaman ni Madong ang kakaibang enerhiya mula sa kanyang tatak. Ang liwanag nito ay naglabas ng orasyon na hindi niya pa naririnig. Sinunod niya ang bulong ng kanyang isip at binigkas ito. Ang liwanag mula sa kanyang tatak ay bumalot sa buong simbahan. Pinupurga ang dilim. Ang nilalang ay nagsimulang sumigaw. Hindi makayanan ng kapangyarihan ni Madong. Sa huling dasal, itinulak ni Madong ang kanyang anting-anting patungo sa puso ng nilalang. Pagkatapos ng laban, ang simbahan ay bumalik sa katahimikan. Ang nilalang ay nawala. Ngunit nararamdaman ni Madong na hindi pa rin tapos ang lahat. Ang kanyang tatak ay nananatiling mainit at ang liwanag nito ay tila may gustong ipahiwatig.
lumapit si Lola Rosa na tahimik na nagmamasid mula sa malayo. "Badong, ang laban mo ay nagsisimula pa lamang. Ang mga nilalang ng dilim ay hindi titigil hanggat hindi nila muling nabubuhay ang balon. Ngunit tandaan mo, nasa iyong lakas ng liwanag. Gamitin mo ito para sa ikabubuti ng lahat." Tumango si Madong. Alam niya ang kanyang bagong tungkulin ay hindi na lamang tungkol sa paghihiganti para sa kanyang ama, kundi isang laban para protektahan ang sangkatauhan mula sa mga nilalang ng dilim. Bagamat naging tahimik muli ang baryo at ang karatig na bayan, si Madong ay nananatiling alerto. Ang kanyang bagong responsibilidad bilang tagapagbantay ng balanse ay nagdala sa kanya ng mga bagong kaalaman at mas malalaking hamon. Sa bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman niya ang epekto ng kanyang tatak. Hindi lamang ito nagbibigay sa kanya ng lakas, kundi nagiging daan upang maramdaman niya ang presensya ng mga nilalang ng dilim kahit gaano pa sila kalayo. Isang gabi, habang siya ay nasa kanyang maliit na kubo, naramdaman niya ang matinding enerhiya mula sa hilagang bahagi ng isla. Ang enerhiya ay kakaiba, mas malakas at mas madilim kaysa sa dati niyang nakaharap. Hindi siya nagdalawang isip, kinuha niya ang kanyang mga kagamitan, ang mga anting-anting, orasyon at langis, at sinimulan ng paglalakbay patungo sa pinagmulan ng enerhiya. Habang patuloy si Madong sa kanyang biyahe, nalaman niya mula sa mga residente ng mga bayan na nadaanan niya ng maraming kabahayan ang biglang nawawala sa gabi. Ang mga kalalakihan, kababaihan at bata ay tila nilulunod ng dilim at ang mga katawan ay hindi na natatagpuan. Sa isa sa mga bayan, nakilala na si Aling Nora, isang matandang babae na may malalim na kaalaman tungkol sa mga nilalang ng dilim. "Madong, ang enerhiyang nararamdaman mo ay hindi ordinaryo. Hindi lamang ito gawa ng isa o dalawang nilalang. Ang mga nilalang ng dilim ay nagsama-sama. Binubuo nila ang isang hukbo upang muling mabuhay ang kanilang kaharian, at ikaw ang tanging hadlang sa kanilang plano." Itinuro ni Aling Nora ang isang lumang mapa ng isla na nagpapakita ng mga lugar na tinutuluyan ng mga halimaw. Ang bawat lokasyon ay tila konektado sa isang mas malaking plano, isang ritual upang muling buhayin ang balon na winasak ni Madong. Alam ni Madong na hindi niya magagawa itong nang mag-isa. Sa tulong ni Lola Rosa at Aling Nora, sinimulan nilang ipunin ng mga tao mula sa baryo at sa kalapit na bayan. Hindi lahat ay handang lumaban, ngunit ang mga matatapang ay sumusumpa na ipagtatanggol ang kanilang pamilya at lupain. Ang bawat isa sa kanila ay binigyan ni Madong ng proteksyon, mga anting-anting, dasal at mga orasyon upang harapin ang nilalang ng dilim. Si Lola Rosa ang namumuno sa pagbibigay ng kaalaman sa mga dasal at ritual, habang si Aling Nora naman ang naglaan ng mga langis at kagamitan mula sa sinaunang panahon. Sa kalagitnaan ng gabi, dumating ang hukbo ng mga nilalang ng dilim. Ang kanilang lider ay isang mataas na anino, mas matangkad at mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng halimaw na nakita ni Madong. Ang lider na ito ay tinatawag na Dato ng Kadiliman, isang sinaunang nilalang na nagsilbing tagapangalaga ng balon bago ito winasak. "Madong, ikaw ang tagapagbantay ng liwanag. Ibigay mo sa amin ang tatak. Hindi mo kailanman magagawa at talunin kami," sigaw ng Dato. Hindi natinag si Madong. Tumindig siya sa harap ng kanyang hukbo. Hawak ang kanyang anting-anting habang binibigkas ang isang dasal na tila umaalingaw-ngaw sa buong lugar. Ang kanyang katawan ay nagmistulang binalot ng liwanag mula sa kanyang tatak. Nagpaulan ng mga anino ang hukbo ng dilim, ngunit ang liwanag ni Madong ay naging hadlang sa kanilang pag-atake. Kasabay ng liwanag, ang mga tao sa baryo ay nag-alay sabay-sabay na orasyon na lalong nagpahina sa kapangyarihan ng mga halimaw. Ang labanan ay tumagal ng magdamag
Isa-isa bumagsak ang mga halimaw sa lakas ng dasal ni Madong at ng kanyang hukbo. Subalit ang dato ng kadiliman ay nanatiling matatag. Hindi mo ko matatalo, Madong. Ako ang kalooban ng balon. Habang nabubuhay ako, mananatili ang dilim. Ngunit alam ni Madong ang kanyang gagawin. Gamit ang lakas ng kanyang tatak, inialay niya ang huling dasal na iniwan ng kanyang ama. Ang dasal na ito ay hindi lamang para sa pagsira ng dilim, kundi para sa pagbuwag ng koneksyon ng balon sa mundo ng tao. Habang binibigkas ni Madong ang dasal, ang kanyang katawan ay unti-unting nawalan ng lakas. Subalit, ang liwanag mula sa tatak ay naging napakaliwanag, bumalot sa buong lugar at tuluyang winasak ang dato ng kadiliman. Matapos ang digmaan, naglao si Madong. Wala ni isang mga tao sa baryo ang nakakita sa kanya. Ang tanging naiwan ay ang anting-anting na ginamit niya, nakalagay sa gitna ng isang altar. Ang kanyang pangalan ay naging alamat, isang paalala sa lahat ng kahit gaano kadilim ang mundo, ang liwanag ng kabutihan ay palaging nagwawagi. Wakas,